11 mga tao ang bigla na lang hinimatay sa Iloilo nito lang nakaraang linggo. Ginambala raw kasi nila ang isang punso. Malakas pa raw sa kalabaw ang 77 anyos na si Tatay Nicanor mula sa Iloilo City. Bagsit pa man siya nga pagkatigulang daw iya gani tanan ng garden daw. Manghilig siyang magtanom sa mga ulok tanon kay amo nang iyang kuan man kung wala sila sudanon. Pero kamakailan lang matapos niyang maglinis ng bakuran sa hindi malamang dahilan, si Tatay Nicanor bigla na lang daw nang hina. Tulong! Kaya isinugot siya sa ospital. Pero ang resulta ng kanyang check-up, normal naman daw. Man nila pagwaon, kung wala man ninyo ginadapatan sang bulong kay clear man ang iyang mga result sang laboratory. Di pagwaon na lang namon. Gayunman, patuloy ang pagbagsak ng kalusugan ni Tatay Nicanor. Dahil dito, nag-aalala na ang kanyang mga kamag-anak. Nagsiuwian sa kanilang bahay sa Iloilo hanggang umabot sa puntong kumonsulta na sila sa albularyo. Niya muni nakasalapay siya sa may bungsod. Nagsulod sa iya nga hindi man pareho sa aton daw mga kalagnon wala nga nagsulod sa iyang lawas. Tinutukoy ng albularyo sa kanilang bakuran ang 4 na talampakang tumpok ng lupang ito, isang punso. Pag-abot namon diri, gamay pa na siya, mga 1 feet pa lang. Hasta nga nagdako. Subong mga 30 na ako katuig diri. Amo na nga gidako niya subong mga 4 feet na. Kinabukasan, nagsimula ng gumapang sa kanila ang takot ng ang apo ni Tatay Nicanor na si Dennis. Bigla na lang di umano, sinapian. Biglang lumalamig yung katawan ko po. Nakita ko po, tao sila. Team lahat sila po. Malalaki pa sa akin po. Pula yung mata nila. Bigla silang pumigil. Lawakan lang yung mga kamay. Yung mga tail ko daw hindi makagalaw bla. Yung bibig ko bla. Hindi na ako makatingo bla. Pila kabilog silang nagbulig sa iya nga. Pertigid siya kakusgan. Galain iyang tingog. Ngurup siyang, sino na daw. Lain ang iya blang kwan. Muto nga. Ipinaguhit nila sa isang artist ang mga nakikita raw nila. Lahat to, puro maitim. Parang ganito kalaki or mas malaki pa. Base sa description na ibinigay nila, ito yung itsura ng sumapi sa kanila. Ito po yung nakita namin nung sinapian ako. Ito rin yung sumapi sa akin at saka nagbabantay sa kandyan, sa punso. At nitong Sabado ng gabi, mas lumala pa ang mga pangyayari. 5 na sa mga kamag-anak ni Tatay Nicanor ang di umano sinapian. Kanang mutambal ko na ay murag espiritu nga mosulod sa ako para mutambal sa nanginanglan sa tabang. Ano dito nga? Nagatuo ko nga ang nisapi sa ako ang mga pamilya ang kanang nagpuyo diha sa may pandan. Ang hinala, ang mga bantay daw ng punso, nagpalipat-lipat ng sapi sa kanila. May nabatian ko nga lagpok sa may balay di lula. Pag sulod ko wala man tao, pagwa ko mo to dayon, kita ko dayon lagko mga tao nakaitom. Pag igda ko, nasapian ako. Ang pagkita ko to, ang akong balahibo dire, nagtililindog, pati yung dire sa likod, nagtindog man. Dinala sila sa chapel. Amo to nga, kuwansang manughiling ang isa, maayo, pagkadugudugay, ari na mas piyak, saylo naman. Nagatawag kami sa Ginoo nga buligan sa nga madula ng gasulod sa iyang lawas. Dapat madula tani na para maglinong man ang amon nga kuan nga pamilya nga kuan. Ang di manoy pagsanib sa kanila nagpatuloy hanggang kinabukasan. Ito ang nakapangingilabot na actual video. Kami lahat umiiyak. Tinulungan ko yung pag-umangkin, umiiyak din kami. Ang isa sa mga apo ni Tatay Nicanor nanginig. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the victory. Hallelujah! Hindi na
nila alam kung anong yung gawin nila. Kasi parang first time sa pamilya nila na ganito yung mangyari. Nagsisisure po siya, yung gumaganon yung kamay niya. Yung iba natakot. First time na nakita nila yung ganyan, na yung batang nakapula na lumabas sa bahay. Talagang natatakot sila sa mga mukha nila. Parang gusto nilang hindi na magtagal pa sa tinatayuan nila. Sa loob naman ng bahay, ang anak ni tatay ni Kanor na si Marie, hindi niya tunay na pangalan, isinayaw pa ang imahe ni Mama Mary. Hanggang ang mga kapitbahay humingi na ng tulong sa grupong Diyos Gugma na nagsagawa ng healing. Ginagawa nila, parang ginaganon nila. Pero according po sa kanila, yun po ay hindi maintindihan ng tao. Yung makaintindi lang po ay mga masamang elemento. Pinainom din daw sila ng holy water hanggang sila'y kumalma. Dahil hindi madali ang pinagdaraanan ng kanilang pamilya, si Dennis nais na raw humingi ng tulong. Takot na po sila. Hindi naman yun sinasadya, yung pangyayari na yun. Kaya nito lang Huwebes, to the rescue, si Ed Kaluwag. Ang mga miyembro ng isang pamilya sa Iloilo City, sabay-sabay daw na sinapian ng mga demanoy itim na elemento na bantay daw ng punso sa kanilang bakuran. Lumipad pa Iloilo ang paranormal investigator na si Ed Kaluwag para suriin ang mga pangyayari. Pinuntahan niya ang punso sa bakuran. Kung sakaling meron man, at least tinawag natin sila, nakipag-communicate tayo na huwag na nilang guluhin yung mga tao rito. Pero so far, hindi ko naramdaman na active ito eh. Just in case lang na meron talagang tumitira dito, at least meron na tayong ginawang precaution. Kung sino man yung mga elementong nandito, nagbigay ng kaguluhan sa lugar na ito, hinihiling ko na makipag-usap kayo sa akin. Dito sa area na to, merong akong naramdaman dito. So yung sinasabi nila na taong mga maiitim, possible dito nila nakita yung sa area na to. Hanggang doon sa kabilang puno. Although kanina may nakita akong babaeng puti na posibleng gumagala din dito, umiikot dito sa lugar. May nakita ako na mga elemento na malalaki, maitim. Once ko na silang nakita before eh. Pakiramdaman mo mabuti, huwag mo lang kontrahin. Mabigat ba? Pakiramdam mo? Mabigat na yung pakiramdam mo? May tao sa likod mo. Sinusukat ko kasi papaanong yung lakas nila, kung papaanong nanghina ka, dumapit sila sa'yo. Pinapakita ko lang po sa inyo na ganun din po ang way nila, kung papaano yung tao nang lalata kapag ka merong ibang puwersa, may mas malakas na enerhiya na dumadampi sa katawan. Ang mga tinukoy nga kaya ang sumapi sa pamilya ni tatay ni Kanor. Yung possession kasi hindi ko pwedeng sabihin na full possession eh. Dahil wala akong nakita na evidences na yung tao mismo naging vessels o ginamit yung katawan. So hindi nagamit fully o hindi ginamit yung katawan. Most likely, yung tao kasi parang during that time na may nakitang elemento, parang nagkaroon lang ng tinatawag na chakra imbalance. Pero bukod sa mga diumanoy itim na elemento, meron pa raw ibang nakikita. Yung babae kasi nakita ko siya dito, yung kanyang imprints hanggang dyan sa mga lugar na may bahay. Yung babae posibleng mag-possess, ang bigat ng emotions eh. Same dun sa level ng emotions na naramdaman ko dun sa mga tao. Yung tabi-tabi, yung respeto mo sa space ng iba. Folklores are part of the culture of any society of which itong mga narratives na to ay may mga lessons. Ipinasuri namin ang tumpok ng lupa o ang punso. Ang termites na ito are more or less magnetic termites or compass termites kasi ang punso ay na lumalaki pa halang papuntang north at south. Yan ang tinuturo ng mga matatanda. Hayaan mo na daw ang punso kasi minuno dyan. These things are not supported by science.
Ipina-check up din sa doktor ang ilang mga miyembro ng pamilya ni Tatay Nicanor. Everything is in the state of the mind. Kadalasan sa kanila, they had experience after the incident of fear na baka sasaniban ulit sila. Yung unang maapektuhan dyan yung pattern ng tulog nila. They would expect that there are some shadows. So kailangan bigyan lunas yung tulog. They have to go back in their normal routine. May domino effect bala ang nangyayari sa kanila. Ganun ang nangyayari sa lolo nila. Akala nila, ganyan din sila. Pero bisa sa kay lolo nila, I don't think na na-possess din yun. Huwag na huwag mo raw ang mga itong gagambalain kung ayaw mong magulo ang iyong buhay o masaktan. Sa kabilang banda, may scientific explanation tungkol sa mga ito. Napugad ito ng mga insekto sa magkaibang paniniwalang ito. Saan ba tayo lulugar? Kanino maniniwala? Nakataya yan sa ating personal na pagtitimbang at pananampalataya. May tao sila. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.